So what's up? Magandang hapon sa inyong lahat mga kamanok. Again, this is Linyada ng Mamay. So nandito ulit tayo upang mag-usap, upang sagutin yung napakarami yung katanungan tungkol sa pagmamanok. Okay, so masaya ako dahil lagi kayong nandyan para sa channel natin. Okay, so wag natin ito masyadong patagalin. Gusto ko mas maraming katanungan ng ating masagot and hopefully masagot natin ng maayos. Okay, so wag natin masyadong patagalin. Ito po yung unang katanungan galing kay Aaron Ray Kalinaw. Kanokis, pwede bang gawing adobo ang aking nokis na nakapagtagumpay sa aking pamamasyal pero siya ay nag-abroad din? Kasi sabi ng iba, hindi raw tama o malas daw kapag kinain mo ang sarili mong inadobo. Okay, so para sa akin mga kamamay, kapag ganun, nire-respeto ko rin naman nga. Kung halimbawa meron akong nokis na sinama ko pamamasyal at sabihin nating umuwi kaming tagumpay, kaso nga lang nag-abroad siya, so pwede ba natin tong adobohin at saka ating kainin? So para sa akin, hindi ko po yun ginagawa. So sa madaling sabi, binibigay ko na lang po sa aking mga kaibigan, sa aking mga tropa, o mga tropa, sa inyo na lang to kasi hindi ako kumakain o hindi ako nagluluto ng ganyan. Yung aking alaga na inalagaan ko tapos lulutuin ko, hindi. Binibigay ko na lang din sa kapwa ko mga tropa, magbamanok din. Pero kapag may mga time naman na ganun din ang nangyari sa kanila, sila naman din yung nagbibigay sa akin. So parang ano lang, exchange lang. Okay, parang ganun lang din. O kaya naman ang ginagawa ko, yung ibang paano ba sabihin to? Yung ibang alaga ng iba na hindi nagtagumpay, 'di ba nakuha nung iba? So pinapalit ko. O pwede tayong swap na lang, ganun po ang ginagawa ko. Okay? So pero kung tatanungin niyo po ako, hindi ko rin po ginagawang pang-ulam yung alaga ko po. Tapos alam ko po na na nagtagumpay. Hindi ko po ginagawa yon. Respeto na rin po sa ating mga alaga. Okay? So next question po tayo galing kay Anton Martinez. Kamamay, magandang gabi po. Totoo po bang nakakapagbigay ng maturity ang Super AminoFlex? Dami ko po kasing nakikita online na nagiging matured yung kanilang mga manok. Actually, si Super AminoFlex po, yan po ay rich in amino acid. Pero ang natry ko po mga kamanok, yung injectable supplements nito. So, mataas po ito sa amino acid na yung tumutulong para gumanda ang katawan. So, ang nakikita mong development ng pagiging early maturity ng manok is dahil sa pagganda ng pangangatawan. Kasi malaki yung chance na pag maganda ang pangangatawan ng manok, mabilis po silang nagiging matured. Kaya si Super AminoFlex, makakatulong po ito. Alright? So, ilan po ang aking simpleng sagot sa iyong katanungan. And hopefully, kung gusto mo talagang maunawaan, itry nyo po ito. Itry nyo po at kung minsan lang naman, yan po ay inyo ring maikukwento sa inyong mga apo, sa inyong mga tropa, sa inyong mga kaibigan sa pagdating ng araw. Pag may nagtanong din sa inyo, may maikukwento kayo na, nasubukan ko yun dati. Masasabi mo kung effective ba o hindi effective. Pero para sa akin, effective po yan kung injectable supplement. Super AminoFlex injectable supplements. Yung tablet niyan, sabi lang ng mga tropa, hindi raw ganun. Pero hindi naman ako naniniwala hanggat hindi ko pa nasusubukan masyado. Pero yung nasubukan ko, injectable supplements and goods naman. Alright? So next question po tayo. Ito galing kay L. John Sornido. Idol, tanong lang po sa pag-breed. Idol, anong kulay ng manok ang dapat i-breed para lumabas ang kulay ng abuhin? So dapat po, abuhin din po. Abuhin po talaga. Hindi po ito kagaya ng iba, kagaya ng kanawayon na dapat pag nag-breed ka, dapat silver gray at saka malatuba, lalabas kanawayon. So ito pong abuhin, dapat abuhin din po talaga ang panggagalingan nito o yung pinaka-base color nito para mapalabas mo talaga yung blues o yung abuhin na tinatawag. Okay? So next question po tayo. Ito galing kay ang katotohanan. Ayan. So, kamamay, anong linyada ang magandang i-breed? Salamat. Okay. So, napaka-broad o napaka-luwang ng topic na to. Anong linyada ang magandang i-breed? Kung mapapansin mo kamamay, may iba't ibang farms tayong ine-idolize.
At bawat farms may kani-kanilang linyada. So, lahat halos maganda eh. Yung Gilmore ni Red, maganda. Yung 5K ni Red, maganda. Yung Whites ni B-Boy, maganda. 'Di ba? Yung Golden Boy ni Golden Boy nino nga ba 'yon? Golden Boy ni AEJ, maganda rin. 'Di ba? So, halos lahat ng linyada maganda. Ang tatanungin na lang dito mga kamamay is yung kung ano yung nasa puso mo. Ano yung malapit sa puso mong kulay. Kasi may kanya-kanya tayo eh. Ako, kagaya ko, mahilig ako sa mga blacks. Mahilig ako sa mga SBRs, sa mga Melsims, sa mga bulik. So, hahanap ngayon ako. Hahanap ako ngayon ng breeder kung sino talaga yung may maaayos na blacks and bulik. Okay? Kasi kung gusto mo yung isang kulay, yung isang linyada, nandoon yung passion mo para mas alagaan pa to ng maayos. Pero kung inalagaan mo yung kulay na hindi mo gusto, pero maayos yung linyada, hindi rin natin garantisado na maaalagaan mo yan kahit maayos yan. Kasi nga, hindi bukal sa loob mo na gusto mo yung kulay na yon. Ikaw yung tatanungin ko ngayon. Ano ba yung kulay na gusto mo, napupusuan mo, na kinaiinlaban mo? Sabihin mo lang. So, yun ang sundin mo. Para sa ganon, yung passion nandoon para sipagin ka sa araw-araw, para kahit magkasakit yung manok, gagamutin mo hanggang sa gumaling. So, piliin mo kung ano yung gusto mo, kung saan ka masaya kasi passion natin to. Iba-iba tayo. Iba-iba tayo. Hindi man pwedeng, ay si mamay ang gusto niya black, dapat black din ang gusto ko. O si mamay gusto niya bulik, dapat bulik din ako. Hindi pwedeng ganon. Sundin mo kung ano yung nasa puso mo. At bawat tao, iba't iba ang gusto. At ako, hindi ko po pwedeng sabihin na ganito na lang gustuhin mo kung ayaw mo naman. Di ba? Kaya hanggat maaari, kung ano ba ang magandang linyadang i-breed, nasa sa puso mo kung ano yon. At pag nalaman mo kung ano yon, doon ka palang maghanap ng maayos na breeder, yung tapat na talaga magsasabi ng, alam mo yun, na kung anong meron sa kanyang linyada. Okay? Sana po ay maliwanag tayo dito, ano? So, next question po tayo. Okay, ito galing kay Bablito Galdosa. Ayan, salamat Idol sa pagpansin sa tanong ko. Idol, siguro may mga linyada lang talaga na kulang sa maturity. Pero try ko yung na-recommend mo na Vitamax. Okay? So si Vitamax, makakatulong po ito na magpaganda ng blood circulation sa loob ng sistema ng manok kung kaya't yung manok ay magiging matured, okay? Pero may mga linyada rin talaga na late maturity or late maturing. Kagaya ng mga linyada ko dito, may paminsan-minsang late maturing yung mga blacks ko kasi nga meron siyang oriental infusement. So, yung Peruvian, minsan nalilate maturing. Pero pag dumating yung time na naging matured po sila, talagang makikita nyo talaga na matured sila talaga. Okay? So, next question po tayo. Okay, ito galing kay Liu Yawit, Bacol. Ayan, so Idol, nagtry ako ng Jackie Oats na binabad sa tubig ng 2 days. Ginamit ko, ba't mabaho? Ligtas po ba yung gamitin sa manok? Hindi ba makakasama sa kanila? Okay, so itong ating follower na to, subscriber natin na to, is siguro newbie pa to pagdating sa fermented Jackie Oats. Well, yan yung mga gusto nating followers o subscribers, yung mga newbie, para atin pong i-correct at maibigay natin yung magandang explanation para sa kanila. So, ang fermented Jackie Oats po, sadya pong mabaho ito. Kasi nga po, fermentation yung ginagawa natin. Binuburo po natin, binababad po natin ng 1 linggo sa mineral water yung Jackie Oats. So, expect po ninyo na aasngaw yan. Pero yung pong amoy na yon, yun po ang naglalabas ng napakaraming good bacteria o good nutrients sa inyong ferment na maaaring makatulong ng sobra sa inyong mga alaga. Bakit? Meron po itong amino acid. Si amino acid po, yan po ang nagpapabuild ng pangangatawan ng manok. Meron siyang natural vitamin B12 na siyang nagpapapula ng mukha, ng paa, nagpapakintab ng balahibo. Meron siyang calcium na tumutulong sa mas magandang bone development ng manok. Meron din tong enzymes, meron din tong minerals and vitamins, and also yung mahalaga, probiotics. Kung wala o kulang, mahina ang probiotics sa loob ng sistema ng manok, hindi niya ma-absorb lahat ng binanggit kong vitamina simula pa nung una. Okay, kaya mahalaga mag-focus sa probiotics para po kahit konting pagkain lang, kahit konting vitamina lang, gumaganda pa rin ang pangatawan ng inyong mga alaga.
So yung binabad mo na 2 days, ganun po talaga ang amoy. Hanggang sa lumipas ang 1 linggo, 1 buwan, 2 buwan, 3 buwan, 4 na buwan, 5 buwan. So mas titindi pa ang amoy, pero masisigurado ko na mas makakatulong yan sa inyong mga alagang mga manok. Alright? So meron pa ba tayong katanungan dito? Check muna natin. Eto, last question na lang muna ito. No? Galing kay Ronald Kulas. Magandang araw, magandang umaga sa inyo, sir. May mga 2 months ako, minsan 4 months old na bigla na lang pong nag-a-abroad kahit wala naman pong symptoms ng sakit. Kumpleto sa bakuna sila. Last year, 3 po ang nag-abroad bigla. Ngayon, 2 months old, 2 po ang nag-abroad bigla na lang po. Bakit kaya ganon at ano po ang dapat gawin? Salamat po. Okay? So, kumpleto bakuna, maayos naman sila, walang symptoms ng pagkakasakit, bigla na lang pong nag-a-abroad. Anong dahilan? Possible mga kamanok, pwede na heat stroke. Mainit yung panahon, baka kulang sa lilim, kulang sa lamig, kaya nahi-heat stroke yung manok. O kaya naman, masyado na pong mataas yung bacteria content doon sa lugar. Kailangan nyo munang i-refresh, kailangan nyo lagyan ng apog, ng agricultural lime, para ma-refresh yung lugar kasi may mga lugar na ganyan eh. May mga lugar na kahit anong manok ang ilagay mo, nag-a-abroad talaga eh. Kahit healthy, nag-a-abroad talaga. Anong meron? Baka kailangan nyo munang i-refresh, ipahinga yung lugar para sa ganon, tumaba ulit, dumami ulit yung sustansya ng lugar at hindi na ulit maulit yung mga ganyang pangyayari sa inyong manukan. Okay? So, sabi mo naman, kompleto bakuna, wala akong nasisilip kundi yung facilities mo. Baka masyado nang mataas yung bacterial content nung space mo na yon. Alright? So, yun lang muna sa ngayon mga kamamayang ilang mga katanungan nating sasagutin and hopefully, magtanong pa rin po kayo at maghihintay pa rin ako ng mas marami pang katanungan para sa inyo na aking sasagutin. So, see you for our next vlog. Mahal ko po kayo mga kamamay. Paalam.